So, yun guys, bali nakabihis na tayo. So, babiyahin na tayo ng Manawag, Pangasinan. Diretso ko na rin bibisitahin yung puntod ng mother ko po. So, yan guys, update ko na lang kayo. Bali magko-commute lang tayo, magbaban lang tayo guys, mag-isa lang tayong babiyahe. So, yun guys, update ko na lang kayo pag nasa location na tayo. So, yan guys, bali nandito na tayo sa Manawag guys. Bali time check natin 12:39. So tinanghali tayong bumiyahe kasi inayos ko pa yung mga pinalengke ko. So simba muna tayo guys, tsaka tayo magsindi ng kandila. Simba muna tayo guys. Ginawa ko ang pressure ng isang simbahan namin sa Quezon City, sa Santo Domingo. So yan guys, tapos na tayong magsimba at nakakapagtirik na rin tayo ng kandila. Dadalaw naman tayo sa mother ko tsaka si Tito Arman. So bili muna tayo ng bulaklak para may alay tayo sa sementeryo guys. So maghanap muna tayo. So ayan guys, maghanap tayo ng bulaklak. Grabe ang init, sobrang init. At muna tayo ng bulaklak, saan tayo pwedeng makakuha o tayo pumunta sa sementeryo. Grabe ang init. So ayan guys, naka-tricycle na tayo. Meron na tayong bulaklak. Pumunta na tayo dun sa public cemetery ng Manawag. So update ko na lang kayo guys pag nandun na tayo. Grabe ang init. So ayan guys, nandito na tayo. Dito na tayo sa public cemetery ng Manawag. So hanapin natin kung saan banda yun. Nandito na tayo guys. Hello hello Tito Arman. So ito yung puntod ng mother ko tsaka si Tito Arman. Yung Rosalina E. Opiana. So ito yung puntod niya mga guys. So sindan muna tayo ng kandila mga guys. Hindi muna tayo ng mga kandila mga guys.
Ayan guys. So, dito muna tayo magpapalipas ng oras natin. Rekipo lang po. So, ayan po. So, pasensya na po Tito Arman. Kung ngayon lang ako nakadalaw. Miss na miss ko na kayo. Hirap kasi guys yung alam mo yung mga pinagdadaanan kang problema. Iba kasi yung pag may magulang ka, may ina ka, may pinagsasabihan ka, may dumadamay sa problema mo. Pero ngayon wala na. Wala na si mama. Kasi pag may problema ako, pupunta lang ako rito mga guys. Kung maalala nyo yung mga nakalipas ko mga vlog, bablog ako dito sa bahay nila, dumadalaw ako, dadalaw ko si mama, yung mga kapatid ko, si Tito Arman, nabubuhay pa sila. Pinagluluto ko sila mga guys, para gusto ko yung madama nila yung pagmamahal ko sa kanila, kahit na bihira akong makapasyal sa kanila kasi yung sitwasyon ko, pamilyado tayo guys, pero kailangan natin magtrabaho para dun sa mga anak natin, suportahan yung kailangan nila, kumpara natin pagiging padre di pamilya natin. So napakahirap talaga guys, lalo na malayo to, Baguio to Manawag, medyo malayo siya. So nakapokus tayo sa trabaho para hindi tayo magkulang sa pamilya natin. Bali hiwalay kasi yung yung father ko tsaka si mama, kaya yung second husband niya tiga Manawag, kaya mula nung kapag-asawa din siya kay Tito Arman, dito na siya nanirahan. So ang ginagawa ko na lang, dumadalaw na lang ako mga guys, dinadalaw ko na lang si mama. Pero parang nagigilty ako ngayon kasi nung nabubuhay sa bihira ako mapasyalan, bihira ako makasama, bihira ako mayakap. Bigat ngayon ko naramdaman yung bigat talaga sa puso. Ngayon dadalawin ko sila, hindi ko mayakap, hindi ko maramdaman yung presensya nila dahil wala na. Alaala na lang nila yung alaala na lang nila yung nagiging inspirasyon ko sa buhay ko ngayon. Pakahirap guys, may mga pinagdadaanan tayong problema, pero kaya natin to guys, kasi hindi naman tayo pababayaan ni God. Yung sabi nila, hindi tayo bibigyan ni God ng problema na hindi natin kakayanin. Mga problemang dumadaan sa buhay natin, yun yung mga nagpapatatag sa mga pagkatao natin. So masaya ako ngayon guys, kasi kahit pa paano nakadalaw ako dito sa puntod ng mama ko tsaka kay Tito Arman, yung asawa niya. Wala na, busy na rin yung mga kapatid ko, nasa ano na rin, nasa kanya-kanyang trabaho na rin. So bibihira na lang kami magkita.
bibihira na rin kaming makadalaw dito kasi busy sila sa trabaho. Pag meron na lang okasyon kagaya ng birthday ni Luther, nagkaroon kami ng pagkakataon magsama-sama ulit ng magkakapatid. Pero ang masakit lang, hindi na namin makasama si Mama at si Tito Roman dahil ganun pa man, sana magkasama na sila ng kapatid ko, si Ate Emmy. Darating ding araw magkakasama-sama din tayo. Hirap lang guys kasi hirap puminga. Sabihin, wala na ako mapagsabihan ng problema. Hindi kagaya dati na pag may problema ako, punta ako dito, punta ako sa bahay, kausapin ko si Mama, mayakap ko, kapagsalitaan ng mga problema. Ngayon wala na, parang napakahirap. Ayaw ko rin magsalita sa mga anak ko, mga guys, kasi may kanya-kanya din silang problema, may kanya-kanya din silang buhay na kinakaharap. Kaya mas gustuin ko pang suluhin na lang. Nakahirap ng ganito mga guys, kaya napaka-importante ng may magulang. Karami mo sa lahat ng bagay, lalo na sa problema. Dito na lang. Dalaw-dalawin ko na lang sila rito. Sakit lang, hindi ko na mayakap, hindi ko na makausap. Liling ko lang kila Mama, Tito Arman, gabayin nyo kaming mga anak nyo, huwag nyo kami pahabayaan. Kailangan natin magpakatatag mga guys para sa mga anak natin. Laban lang ganun ang buhay, kasama na sa buhay ang mga problema. Kapit lang tayo kay God, hindi tayo pababayaan. Ma, Tito Arman, alam niyo naman kung gaano ko kamahal. Mahal na mahal ko kayo. Diba, darating din yung pagkakataon na magkikita-kita tayong muli. Huwag nyo na kaming intinding mga anak nyo. Kaya na namin ang sarili namin. Papakatatag kami alang-alang sa pamilya namin. Mahal na mahal ko kayo, Ma, Tito Arman, Ate Emmy, kung nasaan ka man. Alam ko nagkakasama na kayong lahat ngayon. Magkakasama rin tayo balang araw. So ayan guys, papalipas muna tayo ng oras natin dito. Happy first Sunday of the month pala sa inyong lahat mga guys. Dito muna tayo magpapalipas ng oras natin. Pasensya na kayo mga kung ako lang po yung dumalaw sa inyo. May mga exam po kasi yung mga bata. Ganun pa man, sa susunod na dalaw namin, pinapangako ko po, kasama ko na po yung mga apo nyo. Ayan guys, hindi ko kasi naisama yung dapat kasama ko rito guys, si Bunso tsaka si Luther. Kaya lang may exam kasi sila sa Lunes, kailangan nilang mag-review,
Kailangan nilang pagbutihin yung pag-aaral nila para sa kanilang kinabukasan. Baka sakaling sa susunod na punta natin dito, kasama na natin yung mga anak ko, yung apo ko. Ngayon talaga ako nakakaramdam guys nung yung kirot sa puso. Bigat ng dinadala kong problema dahil wala na rin si mama. Father ko hindi ko maintindihan guys, pero alam niya na mahal ko rin siya. Lahat ginawa ko para sa kanya, pero hindi ko alam. Kaya napakabigat mga guys yung dinadala ko sa dibdib ko. Lalong mas mabigat yung wala kang mapagsabihan, lagi na lang akong pipray to God, sana kahit yung ganito kabigat yung dinadala ko, sana maging maayos lahat ng anak ko. Sa ngayon kasi guys, maayos naman lahat yung mga anak ko. Sa totoo lang mga guys, wala akong problema. Nakatapos silang lahat. Naramdaman ko yung pagiging mabuti kong magulang sa kanila, pagiging ama ko sa kanila, pagpoprotekta ko sa kanila. Talagang napakabigat yung pasanin ng bilang isang ama. So maswerte ako dahil karoon ako ng mga anak na mababait, karoon ako ng magulang na mabubuti, kahit na marami kaming pinagdaan ng mga problema, suliranin sa buhay. Lalo na ako mga guys, nakita ko yung pagsusumikap ko, nakita ko yung lahat ng pagpupursige ko sa mga anak ko, sa natamo nila ngayon. Masayang masaya ako. Kaya yung patuloy ko pa rin pinagdadasal kay God na sana gabayan yung mga anak ko, huwag pabayaan, bigyan sila ng masaya, tahimik at mapayapang buhay na may mga pamilya. Yun lang yung tayong pinagdadasal ko kay God. Kung minsan talaga nakakapagod sa mundo, pero wala tayong magawa dahil ito yung kinakaharap natin ngayon. Kailangan nating lumaban, kailangan natin pakatatagin yung sarili natin, pagkatao natin, tanggapin lahat ng mga pagsubok sa buhay natin. Kaya ako minsan mga guys, hindi ako bumitaw kay God kahit anong mangyari. Halos lahat ng hiniling ko kay God mga guys, naibigay sa akin. Kaya napakaswerte ko na hindi ako napagkaitan ni God sa mga kahilingan ko, lalo sa mga anak ko.
talaga guys, yung talagang wala kang magulang, pakahirap. Kaya yung iba minsan nakikita ko may mga magulang sila pero iba kung paano nila itrato. Kung alam lang nila kung gaano kabigat yung walang magulang. Kaya yung mga naranasan ko guys, ayokong iparanas sa mga anak ko. Kasi yung mga naranasan ko talagang napakabigat. Maraming pinagkait sa akin bilang bata, bilang nagbibinata. Kaya yung mga bagay na yun ayokong maranasan ng mga anak ko. Gusto ko maranasan nila na habang lumalaki sila hanggang sa pagtanda nila nakagabay ako sa kanila. Hindi ko sila pinapabayaan. Okay lang na sa akin lahat ng paghihirap. Okay lang na ako ang maghirap, basta para sa kanila. Kaya iba ngayon yung iba ngayon yung view natin mga guys. So, ngayon yung view natin dito guys. So tagal-tagal na rin mga guys na hindi ako nakadalaw mula nung nailibing dito si mama, si Tito Arman. Matagal bago ako nakadalaw. Ngayon lang, tama-tama naman, first Sunday of the month, simba muna tayo, tinapos natin misa, tirik ng kandila, humiling para sa mga mahal ko sa buhay, biling para sa mga anak ko. Meron na lang akong isang kahilingan mga guys, sana ipagkaloob ni God sa akin yun, bago man lang bawiin ni God yung buhay na pinahiram sa akin. Alam ni God yun kung ano yung kahilingan ko. Sana lang na ipagkaloob sa atin. So yun guys, so palipas muna tayo ng mga ilang oras dito. Matagal na naman siguro bago tayo makakapunta muli o makakadalaw rito sa kay mama at kay Tito Arman. So mga kapatid ko, ingat kayo lagi sa biyahe nyo, pray kayo lagi, huwag kayo makakalimot kay God. Mahal na mahal ko kayo. So yun guys, dito muna tayo, lipas oras muna tayo. Maya maya uuwi na naman tayo ng Baguio. So dito muna tayo, susulitin ko muna tong pagkakataon na to na makasama ko si mama tsaka si Tito Arman mga guys. So yun guys, siga muna tayo dito sa puntod ni mama tsaka ni Tito Arman. Para kahit pa paano may imagine ko naman katabi ko muli sila. Apat yung ano rito guys, yun. Apat ba?
Lima. Lima pa sila. Lima pala sila dito. Pero yung ano, mga guys, yung Rosalina Opiana tsaka Armando Opiana, yun yung mother ko, si Rosalina. Yung tito ko naman, yung second husband niya, si Armando, mga guys. So dito muna tayo, mga guys. Pahinga muna tayo rito, mga guys. Guys, oh. Nandito sila sa ano, lilim. May mga puno rito sa lugar nila, mga guys. Pahinga muna tayo rito, mga guys. Sarap ng hangin dito, guys. So yan, guys, naka piglip tayo rito. Time check natin alas 3 na, guys. So kailangan na nating magpaalam kay mama, kay Tito Arman. Babalik na tayo ng Baguio. Trabaho na naman bukas. Masaya ako dahil kahit papaano nakadalaw tayo. So kailangan natin magpaalam na, mga guys. Bibili lang ako ng pasalubong. Uwi na tayo ng Baguio. So yun, Tito Arman, paalam na muli. Dalauli ako sa inyo, kaya mag-alala. Pero sa susunod na pagdalaw ko sa inyo, kasama ko na yung mga apo nyo. So yun, guys, alis na tayo. Bili lang ako ng mga pasalubong. Biyahe na tayo pabalik ng Baguio. So update ko na lang kayo, mga guys, pag nasa Baguio na tayo. So yan, guys, kararating lang natin sa bahay. Time check natin
Alas 5 na mga guys ng hapon. Sobrang init guys. Grabe ang init. So ayun guys, maraming salamat muli sa patuloy na pagsuporta nyo sa YouTube channel natin, Kuya Vince Vlog, at sa mga reels natin. Happy Sunday, first happy Sunday of the month sa inyong lahat mga guys. Ingat po kayo lagi. God bless po. Hanggang sa muli. Bye-bye. Grabe.